Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa stroke. Ano po ba yung tinatawag na golden hour? Ano bang difference kung kaliwa o kanang bahagi ng utak ang naapektuhan? Bakit may salitang urgent? Urgent, sa Tagalog talagang kailangan ora-orada, gawin agad, di ba? Alam niyo po, ang stroke ay isang life-threatening emergency na kailangan ng immediate medical attention. Diyan pa lang sa nababasa nyo, yung salitang life-threatening, pwedeng ikamatay, emergency, immediate, nandyan na po dun sa first sentence natin ngayong lecture, nandyan na po lahat ng kumbaga ingredients na kailangan gawin. Ngayon, pag pinag-usapan natin ng stroke, palaging mahalaga, kailan naumpisahan yung pagbigay ng gamot. Treatment is most effective when started as soon as possible. Yang mga statement niyan ay mahalaga po. Halimbawa, kayo nasa isang lugar. Nagkataon, may kasama kayo na stroke. Siyempre, ang una niyong gagawin, dadalhin niyo sa pinakamalapit na ospital. Hindi ba? Dayo lang kayo doon sa lugar na yon. Hindi niyo kilala kung sinong doktor nandoon o wala kayong kilala. Totally wala. Nagpunta lang kayo doon. Siyempre, nagmamadali ka. Dapat ganun din yung mga staff, mga doktor doon sa loob ng ospital na nakikita nyo, abay nagmamadali din. Ang problema, pagpasok niyo sa ospital, bagamat ilang minuto pa lang yung nangyaring na-stroke ang kasama nyo, mapapansin nyo ang daming tanong, di ba? Andiyan ang tanong na sino bang doktor na kilala nyo? Natural, dayo ka lang, wala kang kilala. So papapiliin ka siguro kung sinong doktor o sinong doktor naka-duty doon na wala kayong choice. Kung sino nandoon, swertihan na lang yan kung okay yung doktor o hindi. Itong pinag-uusapan natin, real talk po ito . Hindi po ito gawa-gawa, kundi pakinggan nyo lang kung may point yung sinasabi ko. Since pinag-uusapan natin yung life-threatening, emergency, saka immediate medical attention, bakit kailangan yon? Kasi ang gamutan, depende kung kailan mo na ibigay sa pasyente. Kaya nga pinag-uusapan natin golden hour. Pero hindi ko pa binabanggit, ano ba yung golden hour? Mamaya, hintayin nyo lang. Pero, tingnan nyo. Pag ang isang tao na stroke, syempre, ang mapapansin nyo, either nangiwi ang muka, biglang nanghina ang braso, o nabubulol, kadalasan yan ang naririnig natin . Kaya ang slogan pa nga ng mga neurologists, act fast. Ibig sabihin ng act fast, F galing sa face, yung nagkita mo nagdudrol o tumatabingi, A galing sa arm na nangihina, S galing doon sa speech o nahirapan magsalita. Then, time is critical. Yan ang slogan. Maski saan kayo tumingin, pumunta kayo sa ospital, makikita nyo mga poster nakalagay, act fast. Ngayon, anong bahagi ng ulo ang pwede maapektuhan? Ang ating brain ay may mga tinatawag na lobe. Iba-iba po yan. May tinatawag na temporal, yan sa may taas lang ng inyong tenga. Frontal, yan sa may bandang noo nyo. Parietal sa bandang tuktok, occipital sa likod, at may tinatawag cerebrum na sa ilalim yan at brainstem. Yan yung mga parte na any part dyan ng inyong mga tinatawag na lobes ay pwedeng maapektuhan ng stroke. Ngayon, ano ba ang stroke? Basta stroke ang pinag-usapan natin dito utak. 85% ng mga nagkaroon ng stroke may kinalaman sa pagbabara ng ugat sa inyong utak. Ang pagbabara na ito, ang tawag ischemic stroke. Na-lecture ko na to dati kung gusto nyong balikan. 85% ng mga na-stroke ischemic. 15% hemorrhagic. Pag sinabing hemorrhagic, pagdudugo, may pumutok na ugat. Madalas yung marinig, ruptured aneurysm. Isa lang yan sa pwedeng dahilan ng stroke. Pero may iba pa. So kung 85% ng stroke ay may kinalaman sa pagbabara ng ugat, edi anong dapat gawin? Tanggalin yung bara, lusawin yung bara. Di ba? Tama po ba? Okay, pag minalas-malas, baka sabihin kailangan operation. Okay. Ngayon, ang stroke pwede mangyari sa kaliwang bahagi ng utak o kaya sa kanang bahagi ng utak. Kaya ang stroke ay pwedeng left-sided. Pag ang left side ng inyong brain ang naapektuhan, ang humihina kadalasan ay kanan. So, baliktad naman. Pag kanan naman ang naapektuhan, pwede naman yung kaliwa.
Kaya kung titingnan nyo, parang ganito yung nakikita nyo sa image. Naapektuhan ng kaliwaan bahagi ng brain, ang humihina kanan. At baliktad naman, kung kanan naman naapektuhan, ang humihina kaliwa. Ngayon, bawat parte ng naapektuhang ugat, depende sa anong sinusupply nitong function sa inyong katawan. So, anong difference ngayon kung left o kaya right part of the brain ang naapektuhan? So, imagine nyo lang po na meron kayong isang buko na hinati nyo sa gitna. So, may left and the right, di ba? So, ito po yan. Nahati po ang ating utak sa tinatawag na two hemispheres. Hemispheres, mapakaliwa o kanan. At bawat lugar dyan, mapakaliwa o kanan, ay responsable sa iba-ibang function ng ating katawan. Meron sa paningin, meron sa pangamoy, meron sa pagsasalita. Minsan naman, napansin nyo, mukha lang ang naapektuhan o kaya braso lang. O kaya pag minalas naman, buong kaliwa naapektuhan. So, depende sa lala ng stroke o depende sa anong ugat ang naapektuhan. While itong kaliwat kanan natin na utak ay nahati sa dalawa, pero ang function nilang dalawa ay importante para sa kanilang bawat distinct role. So, ibig sabihin, para makapunction na maayos, kailangan natin magtulungan yung dalawang yan. So, yan ay mahalaga. So, pag-usapan natin yung left side of the brain. Kung ang left side of the brain o yung left hemisphere ang naapektuhan, ano ba mga function yan? Dapat alam natin. So, left side of the brain affects your language skills. Pagsasalita, even pagsusulat. So, maaaring may kilala kayo na stroke, hindi makapagsulat. Di ba? Hindi makapirma ng mga cheque o ng mga documents. Number 2, logical thinking and reasoning. So, pag-iisip, pagdadahilan niya sa mga bagay-bagay. Number 3, numbers and mathematical calculation, humihina. So, nasa left side yan. Ang right side naman, kadalasan may kinalaman sa awareness, perception, yung pag-recognize sa mukha ng inyong mga kakilala o mahal sa buhay. It interprets facial expression, creativity, and imagination. Yan yung mga right side naman. So what are the symptoms? Ano yung pwedeng idaing na isang pasyenteng nagkaroon ng stroke sa kaliwang bahagi ng brain? Andyan yung right-sided weakness. So, nanghina o kaya hindi may angat, paralisado. Hirap lumakad, hindi makapag-maintain ng balance, walang coordination, kadalasan on the right side, pero left part of the brain ang naapektuhan. Tandaan nyo. Aphasia, hindi makapagsalita. Yan yung nangyari kay Bruce Willis, sikat na US actor. Hirap magsalita, magbasa o sumulat. Difficulty of understanding language. Impaired logic and problem-solving skills. Increased anxiety and depression. Kadalasan yan sa left brain ng ating utak ang naapektuhan. Paano naman kung right side naman? Kung right side naman, ang umihina naman kabila, yung left side weakness o paralysis, difficulty of walking, maintaining balance, loss of coordination on the left side, difficulty of recognizing face and object, pharosphagnosia ang tawag, impaired attention and perception. Ngayon, bakit ko sinabi kanina na mahalaga yung tinatawag na immediate medical attention dahil sa ating mga treatment options. So may mga tinatawag na treatment options para sa isang taong na stroke. Kung nadala kagad ito sa ospital at nakita sa pamamagitan ng CT scan, kasi yan ang unang procedure na gagawin is CT scan of the brain. At makikita din dapat doon kung anong parte na involved, kung ito pa'y nagbara o pumutok na ugat. Nakikita kasi sa CT scan kung bleeding o kaya may tinatawag na infarct due to blood clot, yung mga ganyan. So, medication agad ang ibibigay, thrombolytics. Ang thrombolytics, isa lang ang ibig sabihin, tunawin ang namuong dugo. Dissolve the clots. Maaaring bigyan ng antiplatelets, anticoagulant to prevent further clotting o kaya antihypertensive drug na ibibigay kung ang pasyente ay mataas ang blood pressure during the time na siya ay dinala sa ospital. Ngayon, once na nagkaroon ng stroke, hindi maiwasan, magkaroon naman ng panghihina, ina-advise naman ngayon mag-rehab. So, rehabilitation ang tawag. Occupational therapy to improve yung living skills, physical therapy to regain strength and coordination of the left side or the right side, depende sa naapektuhan na part ng inyong katawan, and cognitive therapy to enhance attention,
o spatial awareness. Yan yung mga speech therapy. Kaya may narinig kayo na stroke pero ngayon ang galing na magsalita, no? Maayos na. Ibig sabihin na therapy agad yan. At ang therapy usually naumpisa na kagad within the 6 months ng pagka-stroke ng isang pasyente. Pag ginawa mo yung therapy after 1 year, maaaring permanent na po yung problema ng pasyente. So, lahat po ng pinag-uusapan natin pagdating sa stroke is a matter of time. Importante ang oras kung kailan mo nabigay ang gamot, kailan mo pinatherapy yung pasyente para hindi magkaroon ng long-lasting deficit or problema dulot ng stroke. So ngayon, ano yung golden hour? Ito pong mabigat. The golden hour is the first 60 minutes after the stroke occurs. Ibig sabihin, kung na-stroke kang mismo ngayon, magbibilang ka ng 1 oras, dapat nandun ka na sa hospital within that time at naibigay na yung gamot. Ang tanong, sa 1 oras ba kaya natin gawin to? Mahirap. Bakit mahirap? Travel time mo lang. Traffic. Ano oras ka makarating? Kung namili ka pa ng hospital, halimbawa, nandun ka nakatira sa Bulacan, ang gusto mo yung doktor mo dun sa Makati Med o sa St. Luke, sa may Quezon City, yung 1 oras na yun, baka malabo. Tatawag ka na ambulance, maaari, mabilis yung ambulance. Pero yung pagtawag mo pa lang, kano katagal na naman ang hassle, di ba? So, napakahirap yung 1 hour na yun. Yan yung tinatawag na golden hour. Pero, may tinatawag na 4-hour rules. Doon sa 4-hour rules, doon naman dapat naibigay mo na yung gamot within 4 hours. So, baka may laban-laban tayo sa 4 hours, pero sa 1 hour, medyo mahirap. Yung pag-schedule mo lang ng CT scan, isang katutak na tanong sa'yo kung wala ka nga pang down payment, baka hindi ka pa umpisa ng mga treatment o ng CT scan, di ba? Baka hingihan ka pa ng down kung private hospital. Sasabihin mo, dalhin sa public. Ilan ang public hospital na may CT scan? Ilan po ba ang hospital na may neuro team? Ibig sabihin ng neuro team, pagdating pala ng pasyente, alam nilang stroke, ora-orada, bigyan kagad ng gamot, o kaya ipa-CT scan, tingnan, i-assess kagad, gamot agad. Ilang gagawa nun? Abay, makatatanungin ka, paano bang kinain niya kagabi? Anong ginagawa nung na-stroke? Importante ang history taking pero life-threatening problem po itong sakit na to. Kaya dapat attentive ang buong medical team. Yan ang aking sasabihin para sa lahat, para maging aware kayo. So, the chances of restoring the blood flow and saving the brain tissue are greatest during the first 60 minutes of stroke. So malabo na yung 60 minutes, pero sa 4 hours may laban na tayo dyan. So during the golden period, patient who received treatment with the clot-busting drug, thrombolytics ang tawag dito, have a higher chance of survival and avoiding long-term brain damage. Yan ang importance ng lecture na to. Once na meron pong kamag-anak na napansin nyo na habang nag-uusap kayo, biglang nagbago ang timpla, biglang kausap mo parang wala sa sarili. Kausap mo na parang nabubulol. O kaya nakausap mo biglang gumanon, bigla na lang nanghinang ganon. Ora-orada, dali mo na sa hospital. The nearest hospital. Pero para sa akin, iba ituturo ko Kung dadali mo sa nearest hospital, tingnan mo naman din kung may chance ka rin doon sa hospital na yon. So make sure, madala mo sa hospital dahil tulad na sinabi ko, dapat within 1 hour. Pero may chance ka pa within the first 4 hours. Kaya make sure madala nyo sa good hospital. Okay? So kung nagustuhan nyo po yung aking lecture, mag-iHeart GSK sa ibaba. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At sa susunod na lecture ko, pag-usapan natin yung 4R. Kasi importante rin yung 4R Mahaba-habang paliwanag din yan So tumutok lang kayo dito sa Gabay sa Kalusugan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!